Bumaba ang pila ng mga pasahero sa Magallanes Station ng MRT-3 pasado alas 6 ngayong gabi. Ayon sa pamunuan ng MRT-3, naantala ang operasyon sa southbound stations dahil sa isyung teknikal. Naayos din naman ang problema at naibalik sa normal ang operasyon bago mag-alas 8:30 ngayong gabi. Inibitahan magpulong sa Pakistan sa Biyernes sa mga opisyal ng Amerika at Iran para makipagnegosasyon upang matapos na ang mahigit 5 linggo ng gera sa gitnang silangan. Parehong inangkin ng Amerika at Iran ang tagumpay matapos i-anunsyo ang 2 linggong tigil putukan. Ang ating Department of Foreign Affairs umaasang magiging daan ang negosasyon patungo sa pangmatagalang kapayapaan. Saksi, si Salima Refra. Halos 2 oras bago mapaso ang deadline ni US President Donald Trump para salakayin ang Iran, tila nakahinga ng maluwag ang buong mundo nang i-post ng Pangulo ng Amerika ang mensaheng ito sa social media. Ayon kay Trump, pumayag siya na suspindihin ang pag-atake sa Iran sa loob ng 2 linggo. Nalampasan na raw nila ang mga military objective nila sa Iran at malayo na umano ang inusad ng kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan doon. Dagdag ni Trump, magagamit na basihan para sa negosasyon ang anyay 10-point proposal ng Iran. Kahapon lang, nagbabala si Trump tungkol sa kamatayan ng buong sibilisasyon kung magmamatigas ang Iran. Ayon kay Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, kung ititigil ang mga pag-atake laban sa Iran, ititigil din nila ang kanilang mga operasyon. Sa loob ng 2 linggo, ligtas na madadaanan ng Strait of Hormuz kung makikipag-ugnayan sa kanilang militar. Ayon sa Pakistan na nagsilbing tagapamagitan ng mga pag-uusap, inimbitahan ang Amerika at Iran na mag-usap sa Islamabad sa Biyernes para sa negosasyon. Parehong inaangkin ng Amerika at Iran na sila ang nanalo sa digmaan. Pero ayon sa Iranian National Security Council, hindi ibig sabihin nito na tapos na ang giyera. Sa ulat ng Agence France Presse, wala pa rin daw tiwala ang Iran sa Amerika kahit sa pagpasok nito sa negosasyon sa Biyernes. Tatanggapin lang daw ng Iran ang pangmatagalang tigil putukan kung makakamit ang mga kondisyon nito. Ayon sa Iran, kabilang sa 10-point proposal ang kontrol sa Strait of Hormuz, pagtatapos ng giyera laban sa Iran at mga kaalyado nito, at pag-alis ng mga tropa ng Amerika sa lahat ng base sa rehiyon. Gusto rin ng Iran na alisin ang mga sanction laban sa kanila, bayaran sila ng danyos, at i-release ang kanilang frozen assets. Gusto rin nilang tanggapin ng Amerika ang kanilang enrichment ng uranium na ayon sa Amerika ay ginagamit ng Iran para gumawa ng nuclear weapon. Matatanda ang isa sa mga basihan ni Trump kaya inatake ang Iran ay dahil malapit na raw itong makabuo ng nuclear weapon, bagay na tinatanggi ng Iran. Sa panayam ng AFP, sabi ni Trump, saklaw ng anumang peace deal ang nuclear material. Hindi rin sinabi ni Trump kung itutuloy niya ang banta niyang wawasakin ang mga power plant at tulay sa Iran kung mapupurnada ang kasunduan. Kasunod ng anunsyong ceasefire, bumaba sa mahigit $93 per barrel ang presyo ng langis sa world market. Kumpara yan sa mahigit $109 kahapon. Pero ayon sa isang dating energy secretary, baka matagal pa bago ito maramdaman sa mga gasolinahan sa Pilipinas. Even with Hormuz open, even if we declog the ships that are stuck and all that, you're still talking refinery capacity, you're still talking storage. So, para kang naimbudo eh. So, you need time to be able to catch up, diba? So, it will take 30, 60, maybe even 90 days for the flows, the logistical flow to normalize. Pag tumakas yan, parang rocket, pero pag bumaba, parang feather, dahan-dahan. Hindi rin tiyak kung ibababa na ang singil para sa war risk premium sa mga barkong nagkakarga ng langis. Dagdag itong insurance para sa mga barkong daraan sa mga war zone at isa sa nagpapataas ng presyo ng langis. Dati kasi bago nangyari ito, ang rates ng ng tinatawag nating war risk premium ay about 1 to 1.5%. Pero ngayon tumataas ito sa mga between 5 to 7% doon sa buong halaga ng barko. So kung sakasakali ang halaga ng barko ay naghalaga between 200 to 300 million US dollars. So ang magiging premium nila aabot ng between 5 to 7.5 million to about 15 million.
Tingin din ni Energy Secretary Sharon Garin, posible pa rin ang pangambang aabot ang presyo ng petrolyo sa 200 pesos kada litro. Hindi pa kasi masasabing balik normal na ang sitwasyon sa gitnang silangan. Marami ring oil production facility ang nasira. If the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. Matagal pa ang crisis na to. Mas matindi pa to sa pandemic, sir. Kaya wala na siguro pag-asa itong bumaba. Nasa 50 araw ang fuel inventory ng bansa. Pero limitado ang kakayahan ng Pilipinas na mag-imbak, kaya hindi maaaring basta bumili na lang ng maraming langis para samantalahin ang tigil putukan. The government decided to purchase a lot for 2 million barrels. 2 million would be 10 days. So far, we have procured 1 million. We are slowly building that up because we don't have enough storage, Mr. Chair. We're only good for 60 days. On gasoline, we have 57.58 days. Diesel, 47.26. Ako si Sanima Rafra ng inyong saksi. Sasamantalahin ng gobyerno ng Pilipinas ang tigil putukan sa gitnang silangan para gumalaw ang mga natenggang supply ng petrolyo para sa bansa. Pero aminado si Pangulong Bongbong Marcos na maikling panahon ang 2 linggong tigil putukan para mapababa ang presyo ng langis. Kaya umaasa siyang mapapalawig pa ang tigil putukan. Take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down, but maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. Desidido ang isang delivery rider na ihabla ang 5 nambugbog sa kanya sa isang palengke sa Bulacan. Ayon sa mga pulis, alitan sa parking ang pinagmulan umano ng gulo. Ating saksihan. Napahinga sa kalsada ang isang lalaki na nakasuot ng puti na jacket. Maya-maya, makikita ang isa pang lalaki na biglang nanapak hanggang sa mapaatras ang nakasuot ng jacket. Pero hindi lang sapak ang inabot ng lalaki. Tinadyakan din siya nito. Napag-alaman ng isang delivery rider ang pinagbubugbog na lalaki at isang tindero sa palengke sa Malolos, Bulacan ang nanapak. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon ng pagtatalo ang rider at mga tindero. Nagkaroon sila ng alitan sa parking dahil ayaw paparkingan ng mga vendors yung parking doon. Hindi raw sila pumayag na pumarada ang rider dahil maharangan ang mga paninda nila. Hindi kita sa video pero bukod sa nambugbog, sangkot din ang 4 na iba pang tindero na nambugbog din. Kahapon po ay nakuha na po natin yung isang suspect. Agad na inaresto ang isa sa mga nambugbog. Sumuko naman sa pulisya ang 4 na iba pa. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga inireklamo pero ayon sa chairman ng Muslim Consultative Council ng Malolos City at direktor ng Bulacan Muslim Affairs Consultative Council, nagbitaw ng hindi magandang salita ang rider na ikinagalit ng mga nagtitinda. Bagay na itinanggi ng rider. Wala po akong sinabing ganun. Ako po ay nangungupo pa po sa kanila. Ako po ay humihingi lang po ng kaperasong parking sa tabi po nila. Desidido siyang ihabla ang mga nanakit sa kanya. Reklamong physical injury ang posibleng kaharapin ng 5 inaresto na nasa kustodiya ng Malolos Police. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Patay isang lalaki matapos tumalon sa bintana habang hinahabol siya ng mga pulis. Sa gitna po yan ng Oplan Galugad sa Taguig. Saksi si Oscar Oida. Sa ikinasang Oplan Galugad ng mga pulis sa bahaging yan ng Taguig City, naaktuhan nila ang 5 gumagamit umano ng iligal na droga. Isa sa 5 ang tumalon mula sa bintana sa ikalawang palapag ng bahay habang tumatakas umano sa mga pulis. Naisugod pa ng mga pulis sa ospital ang lalaki pero binawian din ng buhay. Nahuli ang 4 pang kasamahan ng lalaking namatay. Ang isa sa kanila umamin sa iligal na gawain. Biktima na kami ng droga kasi po lagi pagpabulpog sa trabaho Nakuha sa grupo ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang 4 na gramo ang timbang. Ang halaga nito,
27,000 pesos. Sa nakalipas sa 2 araw, umabot na sa mahigit 24,000 ang nahuhuling violator sa Safer City Operations ng PNP. Pinakamaraming violator na nahuli ang Southern Police District na umabot sa mahigit 12,000, gaya sa mga syudad ng Muntinlupa, Makati at Pasay. Karamihan sa mga naitalang paglabag ay pag-inom ng alak at paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Gayon din ang palakad-lakad sa kalsada ng walang damit pang itaas. Hindi naman po ito pananakot, ito po ay pinapakita natin kung gaano po kaseryoso ang ating PNP na i-implement yung utos at direktiba sa atin. Wala naman daw bago sa direktiba sa kanila. Mas pinaigting lang para mas matiyak ang kaligtasan ng lahat. Bukod po kasi doon sa ating mga pulis na nag-iikot para po i-implement yung local ordinances natin, nandyan din po yung mga barangay, nandyan po yung counterpart ng DSWD, kung kaya po yung mga minors ay hindi lamang po pulis yung nag-i-inform sa kanila nung kanilang mga paglabag. Yung intervention po ay nanggagaling po doon sa ating mga social workers. Ako si Oscar Royd, ang inyong saksi! Inatasan ng Korte Supremang House Committee on Justice na magkomento sa petisyon ng company Vice President Sara Duterte na humihiling na pigilan ang impeachment proceedings laban sa kanya. Pero dahil walang inilabas na TRO, sinabi ng mga miyembro ng komite na tuloy ang pagdinig sa susunod na Martes. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Kinumpirma ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain sila ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment proceedings laban sa bise sa House Committee on Justice. Pero giit nila, hindi ito nangangahulugang umiiwas ang bise sa proseso, kundi nais lang daw nilang matiyak na naaayon ito sa konstitusyon. Natanggap na ng House Committee on Justice ang kopya ng petisyon. Dito, hiniling ng bise na maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order at kalaunan ng injunction para pigilang umusad ang 2 impeachment complaints laban sa kanya. Unconstitutional daw kasi ang proceedings. Labag daw kasi ito sa 1-year bar rule na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Ang una at pangalawang impeachment complaints daw ay inihain bago ang February 6, 2026 na siya raw petsang sinabi ng Korte Suprema kung kailan pwede na ulit magsampa ng reklamo laban sa bise. Wala rin anilang tamang referral ng mga impeachment complaints sa komite. Nang isinantabi rin daw ng House Committee on Justice ang unang reklamo at inatras ng mga complainant ang pangalawang reklamo, sabi ng kampo ng bise, hindi na dapat inaksyonan ng House Committee on Justice ang ikatlo't ika-4 na reklamo dahil pasok na raw ito sa 1-year bar rule. Wala rin daw kapangyarihan ng komite na magsagawa ng mini-trial o hearing proper. Hiling ng depensa, ideklara ng Korte Suprema na void o walang bisa at unconstitutional ang Section 7 at 8 ng Rules on Impeachment ng Kamara. Sa Section 7, nakasaad na kapag natukoy ng House Committee on Justice na may sufficient grounds ang impeachment complaints laban sa isang impeachable official, magsasagawa ito ng hearing kung saan may kapangyarihan ng komiteng magpatawag ng mga testigo at mangalap ng mga ebidensya. Sa Section 8, nakasaad na maaaring bigyan ng Kamara ng proteksyon ang isang complainant o testigo sa impeachment proceedings. Binatikos ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang petisyon. Dapat daw itong ibasura ng Korte Suprema. Kabalbalan yan dahil nasa Constitution mismo yon na sinasabi na pagkatapos ng finding ng sufficient grounds ay maghihiring ang Committee on Justice. Nasa Constitution mismo yon. Paano ke-questionin sa Korte Suprema ang Constitution mismo? So, kabalbalan talaga at dapat kagyat na ibasura. Hindi totoo na wala hong valid referral kasi nakita ho ng publiko, nakita ho ng bayan na ang plenaryo po mismo ng Kongreso ang nag-refer sa House Justice Committee nung pong 4 na impeachment complaints. Yung 1-year bar rule. O yun, pangalawang panlilin lang na naman po sa mga kababayan po natin yun. Kasi una sa lahat, yung pong 1-year bar rule, umiira lang po yun
pagka po meron na pong referral mula sa plenaryo papunta po sa House Committee on Justice. Ang House Committee on Justice tuloy lang sa trabaho. Hanggat walang temporary restraining order mula sa Korte Suprema, wala raw dahilan para hindi nila gawin ang kanilang mandato. Katunayan, nagpalabas ang House Committee on Justice ng subpoena kay Securities and Exchange Commission Chair Attorney Francis Edralin Lim na pinahaharap sa April 14 hearing ng komite. Pinagsusumite rin siya ng mga dokumento ng 10 kumpanyang konektado umano sa bise at sa asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Sinapina rin si Philippine Statistics Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa at pinagsusumite ng original copies ng birth, marriage at death certificates ng mga inilista ng Office of the Vice President at ng DepEd na tumanggap ng confidential funds. Formal na rin sumulat ang komite kay Manila Regional Trial Court Presiding Judge Alma Crispina Collado Lacorte para payagang tumestigo sa hearing sa Kamara si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagma ng bise. Si Madriaga ay kasalukuyang nakadetine dahil sa kasong kidnapping. Ang hiling ng komite, pinagbigyan ng korte. Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself on the 14th from 8 a.m. to 5 p.m. Ang Supreme Court kinonsolidate ang mga petisyon ni Vice President Duterte at ni Attorney Israelito Torion at iba pang abogado. Inutusan din ng Korte Suprema ang House Justice Committee na sumagot sa mga petisyon sa loob ng 10 araw. Pero wala pang inilabas na TRO. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.